Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. It's 5:30 in the afternoon here in the Philippines. May isa po tayong topic ngayon. Ito ay tungkol kay Leila de Lima. Isa lang itong topic natin ngayon. Marami kasing nag-aabang dito sa update kung ano na ang status, kung ano ang magiging desisyon sa kaso ni Leila de Lima. So, meron akong ipapakita sa inyong video. Ito ay tungkol sa update kay former Senator Leila de Lima, okay, sa SMNI. Hindi ko pa to napanood, guys. Sabay-sabay tayong mag-comment at mag-react dito tungkol sa balita kay Senator Leila de Lima, okay? Pero bago ko yan ipapakita itong update tungkol kay Senator Leila de Lima, importante na i-like at i-share itong video na ito sa ating mga Facebook at YouTube, okay? Like and share, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also, itong Donmar TV, guys, importante na please subscribe, please follow para lagi kayong updated sa mga galawang politiko na kagaya nito, okay? Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe sa ating Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay, thank you very much. And also, guys, gusto ko rin magpapasalamat sa mga kaibigan natin dito sa Donmar TV. Nelda Reynolds, present na naman itong si Nelda Reynolds. Hi ma'am, kumusta ka na ma'am Nelda Reynolds? Tayo salamat po sa 200 stars. At itong si Aname Janice, 50 stars. At itong ating kaibigan na si Ate Ehe Closen, present na naman. Salamat sa 50 stars, Ate Ehe Closen. Hi po. Caveman Coffee, guys, bili na kayo sa Shopee. Mura na yan ha, 22% off. Okay, yung t-shirt ko ng Donmar TV, available na ito sa Shopee. Okay? Ayan. Tingnan nyo yan sa Shopee. Okay, bili na kayo. Okay, so mabilisan lang itong ating balita ngayon. Ito'y tungkol kay former Senator Leila de Lima sa kanyang kaso, ang kanyang update tungkol sa kaso ni Leila de Lima. Okay, itatalakay natin ito, magkomentaryo tayo, mag-react tayo tungkol dito. Okay, so i-play natin itong video na balita ng SMNI, update tungkol kay Leila de Lima. Maswerte pa nga itong si dating Senadora Leila de Lima dahil nandyan lang siya nakapiit sa magandang klase ng jail facility compared doon sa mas bababas pa sa kanya na kaso pero nandoon sa mga BJMP facilities. Totoo, nakita nga natin if there's one thing that we learned dito sa hostage situation ni Leila de Lima, kita mo naman yung kwarto niya, merong aircon, may refrigerator, may desk. Kaya pala, araw-araw. So, kayong mga audience kito, anong masasabi nyo tungkol sa kalagayan ngayon ni former Senator Leila de Lima sa kanyang facility, sa kung matatawag na nating kulungan niya na kumpleto lahat? Tama ba itong treatment na ito ng gobyerno sa kanya na medyo aircon ang kanyang facility dyan sa loob, no? Hindi kagaya ng mga normal na mga bilanggo, okay? So, kayo, mag-comment kayo, mag-react kayo tungkol dito, okay? Ako, yung opinion ko dito, para sa akin, no? Siguro, itong gobyerno, binigyan siya ng mabuting facility dahil former senator siya. So, ano yung masasabi nyo dito? Tama ba ito? Fair ba ito na treatment na ito? Okay? Hindi lang 10 beses yata nagpapadala ng tweet tong si Leila de Lima. Laging yung mga statements niya nasa media. Yun naman pala napakaganda naman pala. Parang kwarto naman pala ng isang 5-star hotel yung kanyang piitan doon sa Krame. Okay, sir, marami na bang mga instances din na nangingialam yung ibang bansa sa siguro itong mga balita ngayon, guys, inilabas itong mga balita na ito siguro, no, haka-haka lang ito, baka yung kanyang decision sa korte ay malapit na.
Kaya ito binalita ngayon. So hindi ko pa ito napanood ng buo. So tingnan natin kung meron na bang ano na ba kaya ang desisyon tungkol dito kay Senator Leila de Lima. At sa isang kaso, kagaya ng sinabi mo, merong mga foreign observer, at syempre kung ikaw ay, halimbawa, kung baguhan ka na judge talaga, talagang nandyan sa'yo yung pressure kasi parang akala mo buong mundo ang nakatutok sa'yo, tapos isang maling gawa mo lang, makakatapusan na ng karir mo. Totoo yan. Alam nyo, eto nga, bukod sa may mga senador sa Amerika na walang bukang bibig yata mag-tweet kundi Free Laila, naglabas pa sila nung sinatawag na Magnitskilo. Na sinasabing lahat daw ng mga tao na may kaugnayan sa pagkakulong ni Leila de Lima, nandun sa batas yun, ay hindi bibigyan ng visa. Kaya may mga nananakot po sa atin, sabi, oy, ikaw hindi ka na makakapunta sa Amerika. Sabi ko sa kanila, hindi bali nang hindi ako makapunta sa Amerikang muli ng habang buhay, makulong lang si Leila de Lima ng habang buhay. Yan, tabla-tabla na. Aaning kong Amerika. So ayan, yung nagsalita na yan ay si Attorney Topacio yan, attorney yan. Sabi niya, merong mga, yung sa Amerika, merong mga senator na talagang kumakampi kay Leila de Lima. Kanila na yung bansa nila. Baka maghanap ka ng malamig na lugar, yung mga may snow. Dito ka na lang sa Japan. Ay, doon nga sa Davao, may isang lugar doon. May snow rin eh. Yeah. Anin ko yung Amerika, di ba? Kung snow lamang, mababanal pa tayo ron. Sir, naniniwala po kayo na si former Senator de Lima ay guilty sa mga kanyang kinaharap na mga asunto? So ayan, yan ang tanong magbigay na itong attorney sa kanyang opinion tungkol kay former Senator Leila de Lima. Ako, yung opinion ko, actually, hindi ako makapagbigay ng opinion kung itong si Senator Leila de Lima ay guilty or guilty ba siya or hindi. Hindi ako makapagbigay kasi hindi naman tayo judge, di ba? So, kasi lahat ng mga ganyan ay under due process. Okay? So para sa akin, bilang isang vlogger, I want this vlog to be fair. Okay? Fair lang tayo. Let's see. Let's react lang kung ano ang nangyari. Okay? Pero para sa akin, may sarili akong opinion, pero hindi ko pwede itong isabi sa inyo dahil unfair naman sa part ni former Senator Leila de Lima. Okay? So, re-react lang tayo dito, sa pangyayaring ito. Okay? Kasi unfair naman kay Senator Leila de Lima na magbigay na tayo ng opinion kung guilty or not, na yung at the end of the day, yung hukuman talaga ang legit yung desisyon, di ba? Okay. At ito po'y dapat panagutan niya sa batas. Ayoko pong pangunahan ang ating hukuman. Pareha kami, Hindi dapat pangunahan natin. Let the court decide and we will respect the court. Okay? Para fair naman kay former Senator Leila de Lima. Pero ang masasabi ko po, itong prosecution po rito ay nagtulong-tulong po kami para bigyan po ng magandang kaso ang state, sapagkat ang Republic po ang kasi hindi maganda guys na may opinion nga tayo, ngunit hindi maganda na magbigay tayo ng ating kasi sarili natin yan hindi tayo dapat magmamagaling dito okay? May sarili tayong desisyon, may sarili tayong opinion dyan. Yes, ako meron din ako. Alam nyo kung ano ang opinion ko tungkol dito. Okay? Pero unfair sa part ni Senador. Okay? So, ito rin si Attorney Topacio, the same. Lawyer ito. Okay? prosecute dito. At sa tingin ko naman, the prosecutors, si Prosecutor Sani Ocampo. Pero yung mga judge dito guys, masasabi ko talagang mahirap ito. Okay? Sa kanilang part. Okay? Talagang susuriin mabuti ang kayong mga ebidensya, yung credibility ng mga witnesses, ganun.
talagang sa kanila na yan. Yeah, they're doing a very good job in spite of the fact na hinaharas sila sa media, binabash sila, hindi nakukuha yung side nila, hindi sila yung kanilang mga pahayag ay hindi dinadala ng ilang mga media outlets, ay patuloy pa rin po sila sa pagpupunyagi na magkaroon po ng hustisya dito sa mga kaso ni Laila de Lima. Sir, partner, uli na lang bago tayo magtapos kay Attorney Ferdy Topacio. Sir, yung pong Twitter handle ay suspendido. Mukhang mainit ang dugo ng mga baka kailangan mong lumapit. fake Baka sa inyo. kailangan mong lumapit kay Elon Musk ngayon para kagaya kay Donald Trump, US President Donald Trump. Hindi naman niya tayo kilala. Sino ba naman tayo para lumapit? Alam nyo, yun nga ang sinasabi ko. Sila, kung ma-insulto sila, kung magparatang sila sa Twitter, gayon na lang. Pero ikaw, pag nagdedepensa ka sa kasalukuyang pamahalaan, sa kasalukuyang mga lumalaban sa komunismo, ay imamas report ka. At yung ibig sabihin dito ni Attorney Topacio, no? Na mismo kaming mga vloggers ngayon, o mga vloggers, tayo mga netizen sa Pilipinas, lahat na gumagamit ng social media, na tayong lahat ay responsible tayo kung ano ang i-post natin sa ating profile, sa ating Facebook, sa ating Twitter, sa ating ano pa ba dyan, Instagram, no? Responsible tayo na magbigay ka ng informasyon na like kaming mga vloggers, bibigay lang kami ng informasyon na ang pwede lang namin ay magre-react kami sa mga pangyayari. Own opinion. Sometimes nga itong Facebook ay maano tayo, no? Like for example ngayon, magre-react ako kay Senator Laila de Lima. Sometimes may mga fact checkers na magkamali sila ng mag-fact check dito sa mga vlog natin, no? Kaya nga ako sometimes dito ipinare-remove yung aking video, no? Kaya ako ingat ako sa mga sinasabi ko dito sa social media na neutral tayo lagi sa ating sa ating pagbabalita, no? Meron tayong opinion, makareact tayo, pero bawal yung ibubuli natin yung isang tao, no? Mana unfair, bawal 'yun. Dati yung mga vlogs ko, talagang binabanatan ko, tinitirahan ko, no? Kasi opinion ko 'yun, no? Opinion ko 'yun, tama rin nga naman 'yun. Pero medyo itong Facebook ay medyo may stricto silang policy na di ko alam, di natin yan makokontrol, sa kanila yan, no? So let's obey rules na lang, kasi may rules itong social media. Then para manatili tayo sa Facebook, para manatili tayo sa ibang mga social media, follow rules na lang ako dito, no? So ako tungkol dito kay Senator Laila de Lima, no, hindi ko natatapusin yung video guys kasi ibang topic na yon, no, hindi na yon tungkol kay Senator Laila de Lima. Ang sa akin lang is shall I say good luck to you, former Senator Laila de Lima, no? Kahit ako supporter ako ni Presidente Bongbong Marcos, supporter ako sa dating presidenteng Duterte na kalaban mo, no? Ako, syempre, papanig ako kay Pangulong Duterte. Okay? Kung ano man yung kaso mo ay still, I would say na we will pray for you. Okay? Para fair naman, we will pray for you dahil itong si former Senator Laila de Lima ay tao rin naman, no? We will pray for you. Kung ano talaga yung ibibigay na hatol sa inyo ng korte ay rerespetuhin natin. Sana rerespetuhin rin ng kampo nyo, no? At kami naman na mga medyo masasabi naming vloggers na siguro magkaiba tayo ng mga opinion, no? Hindi tayo what do you call that one? Magkakampi when it comes to political philosophy, no? Yung ating mga stand when it comes to politics, no? Kasi itong si former Senator Laila de Lima ay meron talaga itong mga political views na hindi ko gusto, no? Hindi ko gusto. Pero I will treat Laila de Lima fair and square dito sa ating vlog. Okay? So, ang masasabi ko sa inyo is good luck. Kung ano man yung sana, no? Sana magugustuhan mo yung
desisyon ng hukuman, no? We will pray for you kung ano man ang magiging desisyon, no? At sana sa kampo nyo ay ma-accept ninyo, marespeto nyo ang batas natin. At tayo naman ng mga audience tayo sa Donmar TV, no? Let's be mature enough. Kung ano man ang desisyon, re-respetohin natin ang batas. Okay? Regardless kung ano mang desisyon sa korte. Okay? So let's be positive here sa ating vlog, no? Patuloy nating babantayan ang ating mga leaders natin sa Pilipinas. Kung may mali man sila, ay magre-react tayo. Kung tama ang kanilang mga ginagawa, ay pupurihin natin at i-acknowledge natin yan yung mga magagandang mga ginawa nila. Okay? So, patuloy nating ipaglaban ito Presidente Bongbong Marcos at patuloy nating ipaglaban din ang Vice Presidente natin na si Vice President Inday Sara Duterte sa ating mga vlogs. And guys, as what VP Sara said, mahalin natin always ang Pilipinas. Okay? So guys, see you in my next video. Have a blessed day. Have a great night, Saturday night sa inyong lahat. And God bless everyone.